due to their characters. So, kapag ibabalik natin kung sino sila before and ipasok natin sa dam, since sobrang nag-connect lahat. It takes a lot of things, a lot of passion, a lot of dedication, a lot of work to complete this whole work. Basically, dam is Pablo's dream. Literally, Pablo's dream. Ang taas ng pressure, lahat kami ganado to really perform. Gusto namin ng mahabang planning. Gusto namin ng pulidong planning and may time for the artistry to grow. And pinagbigyan tayo. And pinagbigyan talaga. Sobrang grateful kami doon. And yung amount of creative freedom, natatranslate ko ng maayos in terms of the logos, in terms of the look, the colors. Kasi yung songwriting niya mismo na ilalatag niya sa akin. And sobrang na-appreciate namin yun as artists kasi we get to see the intention behind the music. Natatranslate namin dun sa visual that pinuproduce namin ngayon for them. Let's make sure everything connects, everything snaps in. So people would think and people would look back to everything that they have released before. And we have Alan Shi as a director. Who's been working with them. Has been working with them since what? Since what? Actually, since the trailer of Ikalawang Yugto. It's always been Alan Shi. So Alan Shi, Carlo, it's been the same team. That's why it feels like home. One of the challenges pa was sa creative direction part was the wardrobe. Kasi since it's medieval, it requires so much attention to detail. That's why good thing we have the best of the best. Like literally right now here, sila Miss Rain, sila Francis Libiran, sila Neric Beltran. Dun sa briefing pa lang, ang sabi nila is, ito na guys, welcome back. Kasi since tayo rin yung gumawa ng pagtatagpa. So, parang sabi nila na this is the third chapter. We have to conduct an interview with them, like a discovery session with the members to really get to know what they want to tell. Yung seed, para mahihigitan nyo sa ganda. So, if, for example, umakit ka ng bundok, ang taas na narating mo. But how do you higitan yun? Tatanim ka. May puno. Period siya, di ba? Pero it's also a seed that you can plant and you can reach more heights. And at the same time, you're able to inspire people through that seed. Wow. Parang nag-insight. That's creative. So, parang ang initial nilang brief is, it's medieval, and then sacrifice. One of the challenges pa was it requires so much attention to detail. Alam nila yung gusto nila eh. So it makes everything easy in terms of visually kasi nagpo-provide sila ng gusto nila. Na-appreciate namin si Stel kasi actually, sobrang laki na ng tinulong niya sa story. Yung character niya, kasi sabi niya, I would like to suggest na sana may dalawang character ako. You can see I have two personalities then, which is the good and bad still. So yung good, technically, siya yung nakakulong doon sa loob ng mirror. And yung bad, siya yung parang nag-uudyok doon sa mga tao na parang pumilit pumasok nung mga layers namin, parang puntahan yung magic tree. Yung bad still yung nagsasabi sa tao na parang they really need to go inside para makita and makuha yung fruit nung tree na yun. Sa story natin sa dam, if kailangan nilang buhayin yung tree, hindi nila magagawa yun nang wala si Stel. Kailangan pakawalan ni Stel yung sarili niya. Oo. Para makatulong siya sa grupo. Yun yung halos naging main plot ng dam na music video. Tsaka yung in terms of pagtatag kasi 'di ba dugo din talaga ni Stel yung nakabuhay ng tree. Actually, siya yung nagtanim. Siya yung nagtanim. Oo, sa Ikalawang Yugto. Basically, ganun siya ka-vital in terms of the entire universe. Si Pao naman, yung contribution niya, bukod sa siya yung nagsulat ng song and all. Kumbaga, binigyan niya kami ng insight to ano ba talagang iniisip niya during na sinusulat niya yung song. So, sabi niya dun sa discovery session is, panaginip niya talaga yung dam. So, parang ang dream niya is nakatayo silang 5 sa isang dam. Parang dulo. Parang dulo, parang cliff, oo. So parang kaya sa music video nilagyan namin siya ng parang cliff. Yung dam kasi may pinipigilan ka, di ba? Pinipigilan mo yung flow ng water. Ang Wolf King, napakadami niya ng digmaang
nilabanan. And dumating sa point na napapagod na siya sa mga laban-laban, sa digmaan. So, parang nagpahinga siya sa kanyang lair kung saan namalagi siya for many years. The ability niya is shadows. So, he is able to control the shadows. And so, syempre hindi pwede sinaga ng araw kasi nga nandun na siya sa lair. Basically, Dam is Pablo's dream. Kasi panaginip niya talaga. Panaginip And siya. natutuwa kami na napapanaginipan niya yung boys kasama siya sa panaginip. And Kaya kasama siya sa pangarap. kasama sa pangarap. Dapat mag-call ko sa face? Sige lang, pero ano? Ang galing. And lahat dapat approve nila. Lahat dadaan sa kanila. So parang, alam mo yun, the moment na may na-approve na talagang lahat sila on board doon. Lahat-lahat kami sobrang alam na namin yung creative brief by heart. Okay. It's better. Wow. During meetings, si Josh, ang dami na talagang Ang suggestion. dami niya. Siya yung pinakamadaming insight, suggestions, Tsaka, yun nga, siguro sa kanila lahat, siya yung pinaka ma-experience sa games tsaka sa mga medieval. Basically, ikaw, di ba, pag naglalaro ka ng mga MMORPG, RPG, di ba, meron mga classes. Nandun ako sa class na parang assassin or thief. So gusto niya nang may power siya. Nagkataon din na may powers ako kasi sabi ko gusto ko na may powers ako. And for this time, I wanted to be lightning. Matagal ko na kasi kung magkakaroon ako ng powers, is siguro yung lightning. It looks super cool, ganun. Pero, and then nagdedicate din yung ibang parts ng katawan ko. Nag-feel na kami, in a way, and ako, dun sa mga nangyayari. Yan, ang ganda nyo. Yan, sige ko ba? Pero syempre, minsan kasama lang yun sa challenges ng buhay natin. Hindi tayo syempre papayag na mahina tayo. It's just a bad day, not a bad life. Nung dinidirect ko siya kanina about sa isang post niya, sinabi ko lang yung certain, sabi ko mag-arc warden post ka from Dota. Alam niya na agad. So yun yung thing about Josh kasi ang dali niya pumasok doon sa role niya ngayon. Baliktad yung siksik ko. Baliktad? Marumi kasi ito eh. Tapos sa meetings din naman, usually kasi si Ken, ang dal-dal niya talaga. Tapos siya yung tumatayo. Tapos parang sabi niya, alam ko yan, alam ko yung reference niya, alam ko yung ganyan. Yung character ko sa music video is para siyang warrior and madami siyang pinagdaanan. He has a lot. One thing is parang troubled siya or anxious siya because of what happened sa war. So, that's why pag nakikita niyo sa music video, and that's why yung character ko naging ganyan is because he wants to protect the tree. And of course, yun yung goal ng group. Ready? 3, 2, 1. Kuha mo na. Yan. Okay. Sila Josh, si Ken, they know the material. Ultimo, pati yung details ng book, sinabi ni Ken na mas maganda yan pag may mga metal parts, pag ganito yung writing. As in, lahat sila may inputs to that very detail. Si Jack kasi sobrang natutuwa kami kasi lahat ng ipoproduce namin, lahat ng ipaplano, ipapakita namin sa kanya visually, sobrang nagugustuhan niya, sobrang appreciative siya for it. And may inputs din talaga sila na what if ganito yung material, what if ganito yung color. Magsisend talaga siya ng photo, magsisearch siya. Oo, as in real time, pag nakita niya, magsisend agad siya ng photos para lang to suggest. Hanggang makarating kami ngayon kasi I believe that the boys, SB19, alam nila yung gusto nila eh. So it makes everything easy in terms of visually. He represents the decisions of the group. Then Yung character ko naman dito sa Dam music video is very, sabi ko, me, very me. Hindi, kita nyo naman, nature, ganyan, halahalaman. Blind ako, pero I can see more than what the normal people can see. Parang ganun yung mensahe niya na hindi lang ako nakakita basta, but I can see what's beyond
And nakita ko nga kung ano yung solusyon dun sa problema, parang ganun. Ang role ko is, yung character ko, isang researcher. Yun, even though I'm blind, I can see what's beyond. From the past projects, ito talaga yung pinaka hands-on sila. Kasi sa lahat ng meeting, they make sure na nandyan silang lahat. Doon namin naramdaman na sobrang pina-prioritize na to. As in, sobrang binibigyan nila ng effort, binibigyan nila ng time. Basically, yung MV na to, ang taas ng value for them na they wanted they wanted to be as ambitious as possible. They wanted to be personal as possible. Sobrang naging madali because everybody is on board. As in, lahat kami it's on the single. As in, lahat kami in one page. Sobrang ganda and sobrang happy ng boys sa kinalabasan.